Isang magandang hapon po sa ating lahat. At sa araw po ito ay gagawin po natin ang luksang parangal sa ating kasamahan sa trabaho, isang magulang, isang guro, at isang kaibigan at lingkod bayan. Walang iba po kundi si Ginoong Francisco R. de Asis. Tumayo po ang lahat para po sa isang panalangin at pagbasa ng mga talata sa Biblia na ibigay po sa ating Pastora Yoli Angkar. Hindi po tayo po ay tuloy na pinyataan po natin ang presensya ng Diyos sa ating po kalagitnaan. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you thanks. Thank you for our life, for our strength. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng kainitan ng panahon. Pero kami po ay pinagpipin mo para idaos po namin ang parangal para sa aming pong umaon na kaibigan, kamanggagawa, kababayan na si Ginoong Francisco de Asis na binawian mo ng buhay nung pong nakaraang araw. Pero kami po ay nagpapasalamat sapagat alam namin, O God, na siya ay nasa piling ngayon dahil tinanggap ka niya bilang Panginoon niya at tagapagligtas. At siya po, Panginoon, ay naglingkod sa iyo. Tunay na binago mo siya, Panginoon. At Lord, kinwalify mo siya, Panginoon Diyos, upang manahan sa kaharian. At salamat nga po dahil nandito po yung kanyang mga pamilya na sa pagkakataong ito sa kabila ng kanilang kalungkutan. Pero narito din po kami para bigyan sila ng comfort, Lord. At ikaw mismo, ang aming Panginoon, na tumutulong, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, kahit sa gitna ng aming kalungkutan. Kaya amin po silang pinagtatagbilin sa iyo. Ito ang patuloy na pagdating sa kanila, Panginoon. At Lord, maging sa amin ngayon, hayaan mo, Panginoon, na dahil kami man din po, dahil malapit po kami sa Kanya, nandun din po yung aming kalungkutan. Pero nandun na din po yung aming kagalakan, sapagat alam po namin na sa panahon ito, siya po ay inaaliw ng mga anghel diyan sa langit na bayan, na kung saan yun ang kanyang naging destination, Panginoon. Because He believes in you, at sabi mo, Panginoon, you receive the salvation that comes from you because of the death of your death on the cross. Kaya naman, Panginoon, as a reward for us who believes in you, tunay po, Panginoon, na dyan ang aming pagtulong sa iyo upang tamasahin ang napakagandang lugar, Panginoon. Na Lord, ang dalangin nga po namin, wala sana, Panginoon Diyos, na ma-left behind, yung hindi makarating, Panginoon, dyan sa iyong langit na bayan, na kung hindi namin ma-explain, kahit ang aming kaisipan, kahit ang aming mga memorya, ay hindi namin mag-grasp ang ganda ng inihanda mo sa amin. Salamat po ngayong hapon, Panginoon, at pinupulitan namin, dinalakila ka namin, na kami ay binibigyan mo ng kapayapaan at kalubusan, even in the midst of this difficult situation. Salamat po. Purihin ka, nakilahin ka, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na at magbabasa na po ako na salita ng ating Panginoon. Pakit po yung ating pamilay dahil lahat po tayo ay darako sa lugar na yan. Walang hindi. Ang hindi lang po, pag dumating ang Panginoon at karamcho, kumbaga buhay pa tayo, at tayo ay talagang nakita yung ating righteousness, tayo po ay mararamcho. So, kung sabihin, in the twinkling of an eye, we will be caught up to meet the Lord together in heaven. Kaya talagang dapat po ay malaman natin ano yung katotohanan, ano talaga yung mangyayari, because we are in the end times, mga nangyayari po kayo, yan po, mga
na ng ating Panginoon ay darating anytime na gusto niya for the end. Para po sa kanyang Panginoon. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, 24 and 25. All flesh is as grass. The grass withers and its flowers fall away. But the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. Sabi po gano'n, ang lahat pong laman ay kagaya ng damo. Tayo po ay laman at tayo ay kagaya ng damo. Ang damo ay nalalagkap at ang kanyang bulaklak ay napupulaw, nalalagas. Pero, sabi, ang salita ng Diyos endures forever, ay nananatili. Kahit natulog nito ay mananatili. At ito ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay ipinapakinggan. Kagaya po ni St. Francisco de Assis, makikita natin ang dami niyang mga pagkakaan, ang dami niyang achievement, ang lusog-lusog niya, ang gwapo-gwapo, ang lakas-lakas. Patalino. Kaya ang dami niyang achievement, set siya, marami sa elementary yata, school at principal, kahit sa mga ibang private school, naging SB secretary, at napakagaling na SB secretary. Ganun tayo, ang ating kabagaan. Pero dumating yung tayo, na siya ay tumanda, at siya ay nagde-deteriorate. Parang tayo din. Na dahil tayo ay tumatanda, humihina tayo. Minsan, hindi natin alam kung ano yung nauuna. Minsan, sa ibang patanda, ang nauuna, yung kanilang isip, nagiging Alzheimer's. Pero yung iba naman, yung mga paa nila, kagaya ko, ang mahina talaga sa amin, nagde-deteriorate. Kasi ang dami naman natin na-autis. Natatandaan ko, sabi ng aking ako, bakit pag palaging masakit ang paa? Alam ko na, sabi ng isa, dahil yung paa mo, matagal nang ginamit. Sabi niya gano'n, ako, 8 taon pa lang na ginagamit yung paa. Kaya malakas. Dahil nga, sabi niya gano'n, ang lahat ng laman ay nalalanta. Ang bulaklak nito, ang naganda nito, ang kagwapuhan nito ay nag-double away kagaya ng bulaklak. Yung bulaklak maganda, mabango. Pero, pag tumanda na, nandun pa rin kasi tayo mabango. Pero, nandun na nga, nalalanta na, nangihina na. Salamat sa mga may edad na, pero ang lakas pa. Kagaya ng kuya ko, na mag-asawa, ang lakas pa, guwapo pa, ang tikas pa. Ganon talaga, mayroong mga, kahit nandun na sa mga bodies, ay, pero, mas anong gawin mo, nandete-deteriorate. Ang dami mong iniinom na gamot, ang dami mong iniinom na mga vitamins, ang dami, para lang masustain yung dapat ay kalakasan. At sabi niya gano'n, bakit kailangan ipangaral mo? Iyon ang dahilan, kailangan malaman ng tao na siya ay malalanta, na yung kalakasan niya ay malalagas. Iyan ay unti-unti na mawawala hanggang sa siya ay tunin ng ating Panginoon. Sabi gano'n dito, sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to bring salvation to those who believe. Hindi ko pinahihiya ang namangaral ng mabuting balita, dahil ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos para magbigay ng kaligtasan sa sino mang maniniwala. Kaligtasan saan? Dito sa lupa, in all areas of our life. If we believe in God, if we believe in Jesus Christ, we will be saved. Kailangan lang ipangalan mo at pamuhay mo ang kaligtasan na tinanggap mo. Because it is a free gift. The free gift of salvation that brought up by the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Alam mo, dapat sana, hindi naman dapat siya ang naparusahan at tayo ang nakasalanan. Tayo yung mga parang lupang ikaw. Pero, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya na ang magbata ng lahat. Dapat sana ay tayo ang nagbata, pero siya na. Para bigyan tayo ng kaligtasan. Para matawarin tayo sa ating mga kasalanan. And we are forgiven. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior,
He has forgiven us from all our sins and all our iniquities. Sabi ganun, pati maging magiging kasalanan mo pa. Oo. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am faithful and just to forgive you your sins. Kung magsisisi ko. Kaya yun lang ang pinakamalaga. Patatawarin din ng Diyos kung ikaw ay magsisisi. But if you are justifying your sins, hindi mo naman. Okay lang naman yan. Kasi galit ako dyan. Okay lang yan. Dahil ako magsisisi. O hindi ka makapatawaran. Dahil ikaw ay patatawarin lamang at nakahanda na ang kapatawaran sa iyo if you repent for all your sins. Sabi ng Panginoon, and I will remember your sins no more. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong kasalanan. Yun po ang bunga ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Binigyan niya tayo ng authority, ng protection, yung lahat ng provisions, the blessings, the favor, etc. lahat. Our life. Sabi nga niya, pag daw tayo nakikinig ng salita, sabi niya, attend to my words, incline the ear unto my saying, put it in the midst of your heart and do not depart it from your eyes, because my words gives life to those who find it and help to all that is. Ang salita mo niya, habang minabasa mo, nagdadagdag ng buhay mo araw-araw, at kaya humahaba ang buhay mo. It is because of the word of God. And healing for every sickness. Tayo kung lahat ng tao may sakit tayo. May sakit tayo emotionally, may sakit tayo spiritually, mayroon tayong mga ugali na dapat talaga ipagalihin. Kaya sabi niya gano'n, ang nakatagpo ng aking salita ay nakatagpo ng buhay at kagalingan sa buong pagdaman. O, kahit si Seth ay inuwan ng Panginoon, pero siya pinagalingan in everything, in all areas sa buhay kasi naging hindi siya nanatili na separated sa Panginoon. Become closer to our God. At sabi nga nun, to become closer to our God, we will develop our friendship with Him. At pag ikaw ay mayroon, kung kaibigan mo ang ating Panginoon, bulong lang eh. Dumulong ka lang, Panginoon. Sabi ko doon, mayroon sa cooperative ng Lingang Balay. Ay din may rapon. Ang gaganda na ng kapapanalunan. Parang malapit na yun sa final, second yata. Umihi ako sa taas. Pero sabi ko doon, nanalo ako. Alam mo tamang ba ako? Ako ang tinatawag na nalo ako ng ref. Sabi ko, grabe siya talaga Panginoon. Simple bulong ko lang. Pinagbigyan. Dahil talagang kailangan ay magkaroon tayo ng friendship with God. Sabi ko gano'n, yung aking anak ay magtitig ng isa sa sikat pagka-CBA. Panginoon, you are behind everything. Nasa ilalim ka ng ballpen, nasa ilalim ka ng papel, nasa ilalim ka ng mga upuan ng mga tao na napapasilitin ng kasama. You are behind the machine. Lord, sabi mo gano'n. Pag ay list ay kulang ang sagot, kaya mong dalaga. At pag wala siya sa list of passers, kaya mong nilagay. It is a desperate prayer. Now we have a close relationship with God. Pwede mong gawin. And because I have developed a relationship with Him, nasasabi ko talaga, Panginoon, hindi ako utang ng pera. Pag hindi ko binigyan naman ako na yan, napapunta ng Maynila, enrollment. At sinabi ko, maghinto na siya. Lord, sabi ko, parents, do not envision your children, for they will become discouraged. Pero pag sinabi ko, wag siya mag-aral, wala akong pera, mali-discouraged siya. Alam mo, nung kinabukasan, may lumagin sa akin na check 8,400 na galing sa post office. Hindi talaga niya hinayaan ako yung pera. Ganun po ganun siya. Kaya, sabi niya ganun, the power, it is the power of God to bring salvation to those who believe. Salvation sa pera. Salvation sa sakit. Salvation sa broken relation. Salvation in everything as long as you believe. Sabi niya rito, kaya nga, dapat ang ating assurance sa salvation. Kasi bonus lang yung eternal salvation. Bonus yun. Na pag tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, kagaya ni Seth, ay nandun ang kanyang kalikasan. Eternal. At sabi niya gano'n, our assurance of salvation must be done here on earth. Kailangan dito pa lang sa lupa ay masigurado na ligtas ka. At pag sinabi ng Panginoon, dami na ang formula, nagpasok sa buwan ko. Ikaw na po ang maghain sa puso ko. At
patuloy na mag-guide sa akin, ikaw po ang aking Diyos, you will be saved. Ang sabi ng Lord. So, through your mouth confession, sa pamagitan ng pag-decision by your mouth confession, hindi isip lang. Kailangan i-declare mo, salikain mo, and you will be saved. So, pagdating mo sa langit, at ikaw ay ligtas, titignan ang pangalan mo doon, na nandun ang pangalan mo, ikaw talaga ay ligtas. Dahil may mga tao na dumadating doon, pero because they do not accept Jesus Christ, they rejected Jesus Christ here on earth. Nang tingnan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, wala yung kanyang pangalan. Sabi ng Panginoon, I'm sorry, anak. Itinuro ko, nagdala ako ng mga ngalas sa inyo, pero hindi mo pala pinansin. Kaya ngayon, dahil hindi mo ako tinanggap, doon pa lang sa lupa, dito sa kalangitan, hindi ko rin tinanggap. Because your name is not written. Kaya, we have to have an assurance. Sabi niya, while we are still here living, before we die physically, sabi niya ganun, we have to receive the salvation because after death is judgment. Katapos noon ay ang paghukom. Ipapakita sa iyo lahat ng ibang reason. O mayroon 365 days ang isang taon, pero never hindi kita nakita na ikaw ay nag-surrender ng Lord. Hindi kita nakita na ikaw ay nagsimba, nagdalawin, samantalang ibinigay ko ang pitong araw, ang 6 na araw ay para sa iyo, para ipagawa mo ng mga dapat mong gawin para sa ikabubuhay mo. At yung isang araw ay para sa akin. Alam mo ba na hindi ito para sa akin? It is for you. Ikaw ay nagtatrabaho ng 6 na araw, nung ikabitong araw, yun ay rest mo para bukas Lunes, alas ko. Kaya nga, sabi ko gano'n, kaya palang daming ng magulang na nagtrabaho ng napakarami para magpaaral ng anak, para buhay ng anak. Pero pagkatapos mo, after na yung mga anak ay nakagraduate sa high school, may kutang yung pala, sobrang mga kulang na nagpapapagod na kanilang itaguyod yung kanilang anak, lalo na pag-aaral. Pero hindi na naisip na dapat sana itinaguyod nila na kasama sila. Dapat kasama natin. We are not depending on our own mind, yung ating lakas. Yes, dahil utang tayo. But our God is more than that. Siya ang susutay ng lahat sa atin. So, ang ating pong katagumpayan is not just katagumpay materially, financially, or tagumpay ka dahil ito. Ang katagumpayan ko ay nakatagumpayan sa atin. Kaya, silang po, tayo po ay padala sa pamilya hindi lang kaya sa pagdadala ngayon nagsasaya siya alam mo pala doon sa langit ay tinaas pa ng Panginoon yung beauty kung yung bahay din sa lupa hindi ko na aking yung napakagandang bahay doon yan ikaw yung magawa ng bahay na napakagandang mga kagamitan at bakit ikaw ang magagawa dahil ito yung isip at ability mo na gawin mo yung mukha na maganda. So, maraming mga hirap nito. At ilan po, but we have, once and for all, we must be assured of our salvation. Kasi kung hindi mo yun mananalas. At ilan kami ng lupa sa dagat-dagat. Kaya eternally may buhay ka, pero may buhay eternally na naghihirap doon sa dagat-dagat. Pero kung nasa langit, wow, galing na kahit ang bulaklak ay kilusan o bulasan. Ang ating dadaanan dito, ang mga sobrang nakikita ko minsan sa Facebook yung mga description. Sabi ko, hindi talaga, wala dapat malos at hindi maranasan. Kaya, yun po ang ating magalaman. Balakpan mo natin si Secretary alam mo, nakakos niya yung panig na ibigay sa Panginoon kasama yung nalukasa sa kanya eternity. Maraming salamat po na tayo po ay manalangin. Tagilang Diyos, Lord, tunay nga po Panginoon na ipa-realize mo sa amin
that it is true that our life here on earth is as grass, is as flowers. Mayroong deterioration kami. May katapusan. Pero, dito lang sa lupa may katapusan. Dahil kung tinanggap namin ang kaligtasan, eternally, Panginoon, tuloy-tuloy ang atin. Kaya kung dito pa lang, Panginoon, sa lupa, itatanggapin na namin ang kaligtasan na binigay mo. Dahil kaya ka namatay sa kusay para sa aming kaligtasan, para sa kapatawaran ng aming kasalanan, for our protection, Lord. Tunay na ako, Panginoon. Dahil sinabi mo, na dumating na ako para bigyan kami ng buhay at isang masaya na buhay. Mararanasan. Thank you so much, Father God, in Jesus' name. Sunod naman po natin ang pagbasa ng dalambuhay na binigay po ni Binibining Evelyn R. Leander. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam buhay po, noong Francisco Rivera de Asis, maggunita sa alay ng pagmamahal at paglilingkod, iwanan ng kabutihan at dedikasyon. Sa pagsasalaysay ng buhay ng ating mga kaibigan at laging kasama sa lokal na pamahalaan ng Baler, nararamdaman natin ang bigat ng pagkawala. Ngunit naroon din ang pangako ng pagpapahalaga sa mga alaala at kontribusyon na iniwan niya sa atin. Taong 1946, buwan ng Disyembre, ilang araw makalipas ang Pasko, isinilang ng mag-asawang Urbano Villaseñor de Asis, Carmelita Balino Rivera, si Francisco, sa Cabanatuan City. Isang masipag at mayaking talento sa larangan ng sining, si Francisco o kung tawagin ay Rani, sa mga kaibigan niya. Nagtapos ng elementarya sa Cabanatuan North Central School taong 1959 at naggamit ng mga karangalan. Dahil ang kanyang ina ay taal na taga-Baler, sila ay tumira sa barangay Sabali, Dilog pa ang tawag noon. Kaya ang kanyang sekundarya ay natapos niya sa Baler Institute taong 1963. At nakakuha siya ng mga academic award. At sa pagpursiging makatapos, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa Aurelio Law School, Cabanatuan City, sa kursong Bachelor of Science in Elementary Education at nagtapos taong 1967. Dahil sa husay at pagtatapos ng may karangalan, siya ay nakapasok agad bilang elementary grade teacher sa Subi Elementary School ng taon din iyon, 1967 hanggang taong 1980. Doon niya nakilala ang nakaisang dibdib na si Binibining Rosita Sildac Rivera na isa ring guro sa eskwelahang iyon. Kinasal sila December 29, 1968. Halos isang taon pa lamang na nagtuturo siya doon. Binilihan siya ng tatlong anak na sina Jason Francisco, Gaius Francisco at Rochelle. May kanya-kanya na rin mga pamilya ang mga ito. Ipinakita ni Sec de Asis ang galing niya sa pagtuturo, lalo na sa larangan ng musika at physical education. Taong 1980, tinanggap niya ang trabaho bilang municipal secretary sa ilalim ng tanggapan ng punong bayan, panahon ng dating punong bayan, Joselito J. Angara. Siya ay naglingkod hanggang July 1986. Natapos niya ang kanyang Master of Arts in Management sa Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City, ng taong 1985. Pagkalipas ng isang taon, nagpahinga siya bilang municipal secretary at dahil nasa puso niya talaga ang pagiging guro, siya ay bumalik sa pagtuturo taong 1987 bilang elementary grade teacher. Hanggang taong 1989, na napromote siya bilang teacher 3 ng taong din iyon. Taong 1992 to 2001, sa di natanggihang alok, tinanggap niya muli ang pagiging sekretary to the Sangguniang Bayan, halos 3 dekada po. Panahon ng dating punong bayan Arturo J. Angara, 2001 to 2004. Sekretary to the Sangguniang Bayan, panahon ni dating punong bayan Emilio F. Tubanes,
2004 hanggang siya ay magretiro taong 2007. Sa panahon muli ni dating punong bayan, Arturo J. Angara, at dahil sa galing niya sa larangan ng sining, tuwing fiesta po ng Baler, siya ay napipiling Executive Committee, Secretary at Chairperson ng mga singing, street dancing, dance and ballroom competition, at mga interagency choral rendition. Hindi rin natapos doon ang pagiging manggagawa at lingkod bayan ni Sir De Asis, dahil patuloy siyang nagturo bilang part-time teacher sa Mount Carmel College sa mga subject na music at physical education. Na halos karamihan sa atin ay nagtapos din sa kolehiyo ng Mount Carmel na naging guru siya. Tinanggap din niya ang pagiging principal sa Baler Institute na siyang kanyang alma mater noong taong 2007 to 2009. At si Ginoong Benjamin Galvan naman ang principal sa night class noong panahon yun. Taong 2011 to 2018, bilang tawag ng paglilingkod, pumasok siya sa politika at nanalo bilang konsehal ng Barangay Escuelin sa panahon ng dating Kapitan Murillo at Kapitan Sanchez. Habang naglilingkod po sa barangay, kasabay din ang paglilingkod sa eskwelahan bilang principal ng Miracle of Angel Care Science Academy hanggang taong 2017. Bilang pinuno ng paaralan, masasabi niya siyang mabait, masipag, approachable. At sabi nga naman kasamahan niya, siya pa ang nangungunang pumasok ng maaga at kusang maglinis kapag nakakita ng mga dumi sa paaralan. Kaya napamahal talaga siya sa kanyang mga kapwa-guro sa paaralan ito. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang alma mater, ang Baler Institute, taong 2017 ay muli po siyang bumalik dito bilang punong guro. Patuloy siyang naging aktibo sa mga pang-edukasyong paligsahan para sa pagpapatibay ng paaralang kanyang pinaglilingkuran. Nanghiram din siyang konsultant ng Museo de Baler. Kinalala din siya sa pagiging magaling na choreographer, feasibility study consultant, analyst, and evaluator. Hindi po matatawaran ang mga nagawa ni Sir De Asis. At totoo nga po na mahiwaga ang buhay sapagkat 2 linggo pa lang po nakalipas siya ay pumunta sa ating pamahalang bayan para ihatid ang kanyang mga estudyante na mag-work immersion sa ating pamahalang bayan. Siya po ay malakas lamang. At siya po ang nabanggit niya sa akin ay siya ay mayroong sakit sa puso. Pero meron pa rin po pala siyang ibang sakit. Kaya ang sabi po niya, siya ay malakas lamang. Nakita po natin ang kanyang dedikasyon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At sa huling paalam natin sa kanya, hindi natin siya makakalimutan. Ang kanyang alaala ay magpapatuloy sa pamamagitan ng mga kwento at mga aral na iniwan niya para sa atin. Kaya sa ngalan po ng pamahalang bayan ng Baler, sa pangunan po ni Mayorette Angara, ang ating Vice Mayor Pedro Ong Jr., lahat po ng sangguniang bayan ng Baler, mga empleyado, ay taus-puso pong nakikiramay at nagbibigay bugay sa pagkawala ng ating minamahal na Sec Francisco de Asis. Nakikiramay po kami. Hayaan po natin maging tagapagdala ng liwanag at pag-asa ang kanyang mga alaala sa ating lahat. Muli po, paalam, Sec de Asis. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Atin pong narinig ang kanyang talambuhay. Ngayon naman po ay ating sariwain at alalahanin ang mga araw na kapiling natin siya. Sino si Sec de Asis bilang isang kasamahan sa Sangguniang Bayan? Ito po ay bibigay sa atin ng dating konsehal ng kasamahan sa Sangguniang Bayan, Ginoong Alejandro L. Galvan Jr. Galing po ko na ako ay hindi naman po naman siguro ako ay hindi makakatagal tumayo. Lahat po ng sasabihin ko ngayon patungkol kay Sir De Asis ng kawalan ko ay mga bagay po na sinasabi ko na noon pa at kaya kong sabihin kahit ang inyong tao dahil ito po ay siyang tapat na tutuloy sa akin
itinuturing na kaibigan, dating guro, dating kasama sa kanyang bayan, at ito huli ay kamandirigma sa sakit na chronic kidney disease. At higit sa lahat, tinuturing kong isang spiritual influencer. Lahat po nasasabi ko ngayon ay galing po sa aming puso. Hayaan niyo po akong umpisahan sa pagsasabing, ako, tayo lahat, hindi po tayo perfecto katulad ni Seth Diasis. Katulad natin lahat, si Seth Diasis ay may mga kahinaan, may mga naging pagkakamali, may mga nagawang kasalanan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ayaw ko pong sabihin ng buong pamamalaki na ang ating minamahal na si Seth Diasis ay isang mabuting tao. Napakalawak po ng salitang mabuti. Pero para mas maunawaan po ninyo, gusto kong bigyan ng din na ang partikular na katangian niyang napakababa po ng loob. Isang taong may mababa ng kalooban. Naalala ko nung ako po ay konsehal at siya po ay sekretary na sa kanyang bayan. Ang alam ko yung kanyang posisyon ay technically katumbas ng department head sa munisipyo. Pero kailanman, alam ito ng mga department head, kailanman hindi ko naramdaman na ipinantay niya yung sarili niya sa mga department head. Ang pakikitungo niya sa mga ito ay para bagang siya ay inferior, para bagang siya ay tagasunod lamang. Kahit anong sabihin sa kanya ay gagawin niya, lalo pag ng panahon niya, ang sekretary ng Sangguniang Bayan ay para sekretary na ng lahat. Wala siyang reklamo. Kahit sa amin ng mga konsehal noon, ako na sadyang napakabata pa noon, walang pag-uusap namin na hindi siya nangupo sa akin na ayoko naman, pero sadyang marespetuhin. At ang iniisip niya lagi ay kung paano niya ma-please ang mga elected officials na itinutuloy niya lahat na post mas hindi dapat. Pati nga yung mga gawain sa opisina, minsan ay nag-uusap kami at kinukonvince ko sa inyo na sabi ko, Seth, huwag naman ikaw nagagawa ng mga committee report, mga resolution, mga draft ng mga resolution, ordinansa dahil hindi mo yung trabaho, masyado ka nahihirapan. Ang lagi lang niya sagot sa akin noon ay kailangan kong gawin, sabi niya, Sir, dahil pag hindi ko ginawa, mas lalong magkakagulo, ayoko na maging magulo at ayoko mapapahiya nasa Sangguniang Bayan. Kahit pa pagkatapos ng mga ito, pag may deliberation na kami noon at nasukul yung pinagawa niya, pag hindi na makipagtanggol, ang sisi ay bibigay din sa kanya. Pero wala siyang magawa. Kahit mo siya pagalitan, kahit mo siya awahin, sorry for the word, kahit mo siya murahin, wala kang maririnig sa kanya. Lagi niya sinasabi sa akin noon, pag kinag-question ko siya na bakit hindi ka magsalita, bakit po hindi ka mga tumiran, ay lagi niya sinasabi sa akin, ayoko ng gulo, Alex. Gusto ko kapayapaan. Gusto ko pagkakasundo. At alam ko, sobrang niyang sinasabuhay niyang katangian ng yan, pagiging mababang loob. Kaya hindi ako magtaka na kahit hindi ko alam. Ito pala huling mga taon ng kanyang buhay, siya pala ay isang aktibong pastor. Kaya pala ang lagi namin pagkakat ay laging nakatuon sa spiritual. Ako'y naniniwala na nung time na pinukumpits ko siya na magpa-dialysis na dahil ako ay non-advocate ng kamalayan sa sakit na chronic kidney disease dahil meron ako niyan. Pinukumpits ko siya magpa-dialysis. Napaka-valid ng reason niya sa akin. Sabi niya, baka hindi ko kayanin dahil may sakit ako sa puso. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko talagang malalim na dahilan batay sa mga pag-uusap namin ay hindi na ganun kalalim ang importansya ng paggaling ng kanyang katawan. Ang higit niyang binigyan ng pansin ay ang paggaling ng kanyang kaluluwa. At naniniwala ako na katulad nga sinabi kanina ni Pastor Atiol, doon pupunta si Seth, doon pupunta ang mahal nating kaibigan sa lugar na pinapangarap natin lahat. Sabi ko, napaka-peacemaker na tao at nasusulat naman na blessed are the peacemaker for they will be called the children of God. Saan man siya naroroon, alam ko, masaya si Seth ngayon, tama si Ate Yoli. At palakpakan natin dahil maganda ang kinalagay niya ngayon. Hindi ko siya nasusunod sa dialysis, sabi ko, siya yung sumundo sa kanya at nagalit sa kanya ngayon sa mas magandang kalagayan. Salamat po. At susunod pa rin po ang dati pong kasamahan pa rin po sa Sangguniang Bayan
dating konsihal at bukal ng lalawigan ng Aurora. Tinatawagan ko po dating konsihal Benjamin C. Mata. Salamat, James. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nakikiramay sa mga pamilya ni Secretary de Asis, si Jason, si Rachel. Patay-patay kong ganito. Parang nalulungkot ako. Dahil namatay po ang aking asawa, mayroon po parang namatay na. Natumawag po si Ma'am Evelyn Leander sa akin kahapon. Ang sabi niya sa akin, Kunsihan, pwede bang ikaw ang magsalita at nagmensahe sa buksang parang isip ni Asis? Hindi ko alam kung gagawin ko dahil mayroon po magsalita sa buksang parang. Nang dumating po kahapon, nagagagad ang visa, anong nakagad ang program? Binasa ko. Wow! Si Kuya Galpan pala ang makauluna na magsalita. Naku, yari ka ako si Kuya Bill. Talagang magaling magsalita. Si Kuya Galpan. Dinig naman natin, talagang buhay na buhay. Bagamat, hindi ko alam ang aking sasabihin. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na sasabihin ko sa luksang parangal. Marami po akong ala-ala kay St. Francisco de Assis. Noong 1982 po, kumandidato akong konsyal ng barangay. Nag-first vote ako. Namatay ngayon ang tatay ng ating Vice Mayor, si Bobo Onjun. Nung namatay po nun, ang mayor po nun, si Mayor Silito Angara, na tatay ng ating mayor ngayon. Noon po, nung namatay, siyempre, automatic first vote ang kailangan po. Ayun po, noon, ayun maging kapitan dahil kung siya ng barangay. Ang aking tinagpuan, hindi naman kapitan. Automatic po pala. First vote na kailangan pinatawag po ako ng mayor o si Lito Angara. Dahil ayun ko pumatay, ayun ko, bata pa po ako. Hindi, last lang po ako noon, bata, ayun yung panahon po ito, matatanda ang kapitan. Doon po ako nagmula, doon ko po nakita si Sir de Asis na sekretary ng ama ng ating punong bayan na siya si Lito Angara. Ay si Sekretary de Asis po, ay siya sekretary ni Mayor si Lito Angara. Ay kapipilit po, punta ako ngayon. Talaga sinasabi ko ni Mayor, ayoko po maging kapitan dahil bata pa po ako, natatanda ang mga kapitan ng araw nito, noong 1983. Bakit sabi ni Mayor sa akin, Kunsihan, ito mga din ikaw magiging kapitan. Manumpa ka na bilang kapitan. Tinawag po niya si Sir de Asis. Oran, sabi niya, ipagpagawa mo ng panunumpa bilang kapitan. Si Kunsihan Benmata na magiging kapitan. At ginawa po niya, gumawa po ng panunumpa. Bagamat akala po, kay Mayor si dito ako manunumpa. Nang nagawa po niya ang panunumpa, doon po kami dinala ni Sir de Asis. Di wala si Mayor si dito ang garang. May pinuntahan, dahil ganun pa naman ako ng punsya lang ng barangay, doon naman po niya ako dinala kay Judge Pilimon. Doon po ako nanumpa. Yun ang kauna-una kong nakilala si Sir de Asis. Napakagaling na sekretary niya. Kaya sinabi din po ni Mayor, tatanggapin ko po ito. Bilang kapitan ko, ako ay yung tutulungan. Ay siyempre naman. O ikaw Rami, sabi niya, tulungan mo si kapitan. Kaya bawat
gawa namin ng araw, mga 1980, bilang kapinandang suklayin, ay katuwang po si Sir Di Asis. Meron pang isang karanasan na hindi namin kaya limutin. Yung Glory Street na yan ay may sama na ang tulay ay niyok. Pag si Sir Di Asis ay ginagabi, nakatutulas siya roon. Hindi ang nangyari, nagtulungan ang mga barangay, lalo ang mga taga-Glory Street na yan. Ginawa namin, nagtulong-tulong, ginagawa ng 4-point box cover, at saka tapos, pinatambakan namin. Ngayon ay napakaganda na ng ano. Ay nung panahon po, nung kami ay kapitan, napakahirap ng buhay ng kapitan ng araw. Nung kapitan po ng araw, noong 1983, 30 pesos. Puno na rin namin pag nag-session. Kaya anong ginagawa namin noon? Ang hirap. Napakahirap po namin. Talagang tuwa po siya dahil hindi namin pinabayaan. Nang mga panahon namin kapitan, tinutulungan po niya ako. Sir, saludo ko sa iyo. Napakaganda ng ginawa sa akin. Noong 1995 po, ato na po, kumandidato na naman. Si Kuya Ben Mata. Nag-first vote po ako. Eh, siya pa ang sekretary ng Sangguniang Bayan. Sabi ko, Sir, ikaw na naman. Sabi ko, Sir, tulungan mo ako. Dahil alam kong marami kang magagawa para sa akin. Dahil ang sekretary siyempre alam na gumawa na resolution o pinansa. Eh talagang tinulungan po ako. 3 termino po akong konsyal ng bayan. Siyang nataong una kasama si Secretary Diali. Hindi po niya pinabayaan, lagi po niya akong tinutulungan. Sir, naririto na naman ako. Nagpapasalamat sa iyo, hindi kita kayo kalimutan. Napakarami na ipinulong sa atin. Pagka gumagawa ng resolution, ulit na siya, sabihin mo sa kanya, gagawin niya. Alam na alam niya. Kaya napakagaling. Eh noon po, hindi pa computer. Makinig yan. Ganun po niya, makinig yan. Alam ko, mabilis ang kamay mo siya. Nagagawa ka agad. Eh ngayon, pindutan na ng pindutan, lumalabas na agad ang mga ano. Noon po, hirap. Iyan po si Sir para sa akin. Hindi na po yan namin pinagsamahan. Nung ako po ikasal, December 5, 1998, gusto ko siya punin ng ninong. Pagkamat puno ng ninong, 10 lang kasi doon makasing simbahan. Nagpakasi na 10 lang ang ninong, 10 lang ang ninang. Eh, ang dami kong gusto maging ninong at maging ninang. Eh, pati nga mga siya, ninong ko na. Lahat ng mga ano, lahat, abay ko lang. Eh, siya gusto ko. Para kulang. Hindi ako masiyata, hindi ko siya makuha ng ninong. Then, ginawa ako. Dahil may program ang kasal namin doon, may mag-aalay ng alak sa simbahan. Sir, baka namang mapagbigyan mo ako. Samahan mo ako sa aking kasal. Eh, siyempre naman, ano magiging pakyan ko? Sir, ikaw mag-aalay ng alak sa aking kasal. O sige, sabi niya, tingnan mo ang bait ni Sir sa akin talaga. Kahit hindi ko siya pinuha ngayon, sinamahan pa rin niya ako sa kasal. Nag-alay siya, nakabalong niya siya na nag-alay ng ahalak. Kaya Sir, hindi kita malilimutan sapagkat isa ka sa nagbigay sa akin ng arangalan at natutunan ko sa iyo ang marami. Hindi na po yun, marami pa. Sinama pa kami ng aking asawa doon sa kanyang bahay doon sa Ascot, sa tinatawag na Agaw. Napakaganda ng kanyang bahay doon. Talagang maraming bulaklak. Yung asawa ko naman mahilig magbulaklak. Ay, hindi tumatan dito siya. Ganun pong katibay, ganun ang pagmamahal niya na ginawa sa akin. Hindi ko kayang limutin kay Sir Di Asis. Kaya sa inyo po lahat, nalipit sa pamilya niya, si Kuya Ben po, puso nakikiramay dahil ang inyong magulang ay talagang maraming ibinigay sa akin ng alam mo. At
kasama. Hindi ko siya kaya gawin. Kaya Sir De Asis, Sir, alam ko na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Naalala ko ang aking asawa. Huwag magkita kayo magkasama kayo sa kaharian ng Diyos. At lahat ng ating mga kasamahan ng mga yumao. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Tunay nga po na ang samahang may kabuluhan ay sa isang napakasarap alalahanin at sariwain. Ano po. At kahit po, kasi po noong SP Secretary si Seth, ay 3 years ko din po siya nakasama. Ako naman yung kanyang SP staff. Kami nila Consel Alex, saka ni Bukal Mata, ano po, nung pong panahon ni Mayor Evelyn Cubanes, kaya 3 years din po na staff din po niya ako at kami po ay magka-birthday. Yun lang po yung maalaala ko kay Seth. December 27 din po kasi ako pagka po nag-birthday siya, ay di dalawa na kami sa SP, ano kay Alex. At ang susunod naman po natin ay sino si Seth De Asis bilang kasamahan po sa trabaho. Akin pong pakinggan ang ibibigay po at sasariwain ng kanyang kasamahan si Ginang Risa P. Del Rosario. Pagpalang araw po sa ating lahat. Sino nga po ba si Secretary De Asis? Ako po ay bata pa lang, pero ang aking pong magulang ay nagtrabaho sa munisipyo. Kaya si Sec De Asis po ay kung tawagin ko Kuya Rani. Elementary pa lang po ako pag nagla-library ako sa munisipyo, parang teacher po siya. Kaya hanggang sa dumating po yung punto nagkasama kami, time po ni Mayor Arturo sa munisipyo, empleyado po ako, naging information officer ako, siya ay secretary. Lahat po ng bagay na hindi ko magawa, hindi ko po basta madesisyonan doon sa bagong posisyon na nakamit ko. Eh siya po ang aking tarungan. Tama po. Hindi po siya tumanggi, hindi po siya nagdadalawang isip ng isang empleyado na baguhan ay kanyang tulungan. Tama po si Consel Alex. Kasi kahit saan mo po siya makita, may mga bagay po na pag hindi mo maunawaan nandiyan si Kuya Rani. Ganun po siya sa aming mga empleyado. At hanggang sa tumagal po, lagi tanungan siya. At talagang ang pinaka hindi ko po makalimutan, nung kung siya ay malapit ng mag-retire. Kinuha po niya ako sa Sangguniang Bayan. Naging OIC po ako. Tinuruan po niya ako kung paano yung proseso nila sa Sangguniang Bayan. Lahat po ng bagay na hindi ko naiintindihan, tanging siya po ang aking mga naging tanong. Hanggang siya po ay mag-retire, nagkaroon po ng talagang SP Secretary, at lahat po ng gawain ko sa labas ng munisipyo at involved ang mga paaralan. Nandun po si Kuya Rani. Lagi po yan. Talagang nakikipag-participate siya sa fiesta. Lagi po siya at ang hindi ko po sa kanya malilimutan, hindi po ako marunong magsayaw. Pero minsan, activity ng munisipyo, napagsayaw po niya ako sa stage. Kaya salamat Kuya Rani, natikman ko kung sumayaw sa stage na hindi ko po ginagawa sa ibang gawain ko. Kaya talagang napakahalaga po, mga naituro niya sa akin, maging mababang loob ako sa aking mga kapwa at empleyado. Maging department head yan, konsehal, talagang nandun po ang pagmamahal niya sa lahat sa amin. At kahit po siya i-retired na, halos ilang linggo pa lang HR, napunta din po siya sa akin para po humingi ng flag para sa Baler Institute. Hindihan po niya ako ng flag or ng bond paper. At ang pinakamahalaga pong nakita ko sa kanya, nakuha po niyang magpaaral ng mga estudyante. Marami po siyang pinag-aral. Kahit palihim po yan, hindi ko alam kung alam po ni Jason, ni Rochelle, marami po siyang pinulubong ang mga bata. Sobrang dami po. Basta may lumapit po sa kanyang estudyante, hindi niya po pinahihindian. Pag lumapit sa kanya, sir, exam na po.
Baka po pwede mo akong tulungan kahit promissory note. Ipirma po siya. Hindi po siya tumatanggi sa ating mga kabataan. Ganun ko po nakita si Kuya Rani. Higit sa lahat ng mga trabaho ko. Ayan si Vice Mayor po, ABC po siya din noon. Kita din po niya kung gaano kahalaga ang mga bagay na naituro at naipakita po sa atin ni Kuya Rani. Kaya sa hapon pong ito, Kuya Rani, lagi po tayong nagkikita pagdadaan ka sa tapat ng bahay namin, uuwi siya ng Chaloyungan. Tinatawag po niya ako. Kaya sana sa hapon pong ito, sa kasama natin ipagdasal ang kanyang kaluluwa at siya ay mapayapa at maligaya sa piling po ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Sino si Seth D. Asis? Bilang kasamahan pong guro sa Mount Carmel College, tinatawagan po si Ginoong Florante Fernando. Salamat, Ma'am Janice. Una po ay payagan ng kay Galang Bukay sa ating inagalan ng Pulong Bayan. Fred, ang nangyara sa ating kapangalawang Pulong Bayan, ang buong. Sa mga konsehan po natin na narituloy ko na isa-isahin at mga naging konsehan. At ang mga gawain po ng pamahalang bayan natin na ano ba po mahal sa ating pamilya, sa lahat po. Ang pastora, tumalo pa kami sa pastora dito. Sa lahat po na narito, isang magandang hapon po sa inyo. Siguro po, maaaring tanongin ninyo, sino po ba si Randy kung titingnan na ako kaya? Kami po dalawa yung magbilas. Bakit magbilas? Yung asawa po niya, pinsang buo ng aking asawa. Tapos yung asawa po niya ngayon ay nasa Amerika kasama yung isang anak. Naging complicated maging magkaibigan, magkakilala, magbilas. At marami kaming napag-usapan at napagsamahan. Kaya nga kanina na sinasabi ni Pastora Yoli, magandang lalaki si Sir Rani. Kanina nagtatalo kami, sino ang kamukha? Si Edo Mansano? Ano hindi? Sino? Si Cesar Montano? Hindi. Yung pala, mas kawangin niya, isang foreign artist na magaling sa aksyon. Sino yan? Jason De Asis. San Antonio Banderas, no? Tingnan niyo yung tayo at talagang iba rin. So, siya po yan, ano? Nakakilala natin. Nagkaroon po ako ng pagsasaliksik tungkol sa kanyang pangalan. Kasi Francisco, pero santo na nakaunay sa kanya, St. Francis of Assisi. Lalubag malapit at mahal sa ating kalikasan. Mahal niya ang kalikasan. Kaya nga nito po huli, nagtatanong ako, may bahay naman siya sa Gloria. Bakit tumira siya doon sa Icaloyungan na malapit sa kabundukan, malapit sa ito, malapit doon sa isang lugar na tahimik? Sapagkat hanad niya ay isang lugar na mapayapa at tahimik. Kaya po pala, yung kanyang pangalan na tinignan ko doon sa pagsasaliksik kay Francisco, ito po yung kanyang mga pahulugan at sinasabi. You are kind. Bakit siya? Home loving. Kapag mahal siya, alat sa pamilya. Hospitable and friendly. Lahat po ng binanggit ng mga nauna, tugma po sa kanya at sa kanyang pangalan. Sila ni bilang bilas.
Hindi lang po sa mga Carmel ko siya nakasama. Naging miyembro siya ng Deaf and Family. At siya po ay nakasama namin nung unang ma-assign siya nung kami ay nasa Pilipinas. Nakasign siya sa Castillo, nakasign sa Sudia, nakasign siya para ng pambayan. Yung binanggit po niyo lahat, tama po yun. Magaling na guro, lalo na sa physical education at service. Kaya hindi po ako nagtataka na yung kanyang mga katangian na binanggit ng bawat isa sa ating dito ay ang hapon ay tumutugon doon sa sinasabi ng isang kilalang manunula tungkol sa spiritual development. Si Rick Warren na sumulat ng The Purpose of Legal Life. Na sinasabi po ron sa bawat isang nilalang na tayo nilalang mayroong bahag na kung saan ang Diyos ay may binigay na katangian sa atin para gamitin natin ito. Hindi lamang sa paglilingkod sa Kanya, manapa ay para sa ating kapwa, sa ating bayan, sa ating unang ginagawa. Ganyan po siya. Hindi nyo rin po nailatanong na ito po isang aktibo at magaling na scout executive na nagdala ng malaking karangalan sa lalawigan natin, hindi lamang sa bayan ng Baler, sapagkat ang mga dinayuhan at pinuntahan nakasama niya mga Boy Scouts ng Aurora, partikular sa Baler, ay nagkamit noon ng maraming karangalan dahil noon ang ating lalawigan ay affiliated pa sa Region 4 kung saan po nag-report sa Los Baños, pinaka-regional headquarters. At siya po'y kinilala isa sa mga aktibo magagaling na Scout Executive. Ang una pong opisina niya, kung di po nyo na nilimutan, ay yung lugar po ngayon tinayuan ng mga barangay hall na dati po lumang palengke na ginawa ng DSWD. Doon po ay ginawang opisina, pinahiram sa kanya, pina-opisina pansamantala ng Boy Scout of the Philippines. Pinaglingkuran po niya ito ng may buong katapatan. Dahil siya po ay isang likas na mentor o educator. Dahil bahagi niya ang kanyang kasanayan at kanyang kahusayan bilang isang educator. Kaya kinuha po siya sa mga Carmel College, sabay po halos kami nagsimula taong 1987. Sa po siya sa hinahangaan na magaling na part-time instructor ng Mount Carmel College na kung saan marami siyang nahubo na develop ng mga kabataan. Tama rin po yung sinabi ninyo na mahilig siya magpaaral. Sapagkat ito pa yung nais ko rin bahagi. Na mayroon kaming naging eskwelang lalaki na pamilyado. Third year siya noon, third year college. Yung asawa niya, talagang umiyak, lumapit ko sa amin at sinabi, hindi na makapag-aaral ng asawa niya. Paano na kaya yung pamilya niya at may anak na silang tatlo? Ay gusto niya makapagtapos at itong batang ito ay matalino. Hindi ngayon nag-usap po, apat po kami nag-usap po. Si Waning, si Director John Katipon, at saka yung namatay na si Mr. Corvaldo. Nag-usap ng apat. O, sabi niya, paano gawin natin? Kung gusto niyo, share tayo. Nalaman ko rin ng aking asawa na mayroon pala kami pinapakata at pinagtulong-tulungan. Huwag ka magagalit sa akin kung kami may nag-share. Pero siya yung talagang nag-aliga, nag-alugay sa amin niya. Kapag aralin natin ito, sayang itong bata ito. Magandang kinabukasan ito. Sa mga tweet, napagtulong-tulungan namin yun, napagtapos, nag-graduate siya. At mahusay yung bata. Pag-aralo na nag-examine civil service ko pa sa agad, at nakakuha agad ng isang magandang trabaho sa gobyerno. Ngayon, yung bata ngayon, napag-aral din niya mga anak niya at ngayon na event professional na. Nung siya bumalik sa amin na nagtatanong, ano raw ba isusundin niya? Ang sinabi lang namin sa kanya, magpaaral ka rin
ng isang eskwela alam mo walang kakayahan ng pagkakaroon. Yun ay may gatin. Siya, ang nag-amuwi nun, hindi ka magtatanong salita pag nakita niya, may pusong mahapagin. Kaya sabi ko nga kung ako may malapit ang loob sa kanya, hindi lang dahil sa magpisang buo ang asawa namin, kung hindi bilang magkasama sapagkat marami kaming napag-usapan na pagsamahan, at isa pa, kaklase rin niya yung ating Mercy, magkabatsya sila ng high school. So yan siya. Kaya nga sa katuwaan niya namuwi niya ako, sabi niya, ikaw magninong, sabi niya sa aking anak, Jason, kaya na, gano'n kalapit. At di rin ako makatanggi, pag may pagkakataon, principal siya sa BI, na siya ay magsasabi sa akin, ang tawag niya sa akin Kagol, sabi niya. Pupuli kita, sabi niya na speaker, huwag ka tatanggi, basta huwag kang tatanggi. Ano ba yun? Speaker ka, sabi niya. Siyempre, kung maganda sa mga, hindi ka makakatanggi sa kanya. Ganun siya, no? Kaya tayo sabi ni Jose Galvan na Rani ay isang influencer, isang tao na malakas ang kanyang paniniwala. Hindi lamang sa pananampalataya, hindi lamang sa gawain, malapa yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Tinilala ko siya, nakilala ko kung gano'n siya bait at kahusay na tatay sa kanyang pamilya. I still remember one time si Rochelle, maliit pa ito, tumadala sa ospital. Talagang kinukwentuhan ko siya, Rochelle ka, hindi mo alam pero noon, halos ako buhay ka na. Ang daddy mo ang nagdala sa ospital para mapag-abot ka agad, mabuhay ka lang. Doon ko nakita talaga yung halos yung luha niya tumutulog para lang yung anak lang ito mailigtas. Ganun siya, mapagmahal sa mga anak. Kaya para sa akin, isa siyang butihin naman. Butihin lingkod ng bayan. Butihin guro. Butihin kaibigan. Butihin siya sa maraming bagay. Na itong mga bagay na ito talagang mag-iiwan sa atin ng isang alalang mahirap natin yun. Hindi nga katulad ng kasabihan na kung gusto mong ikaw ay maalala, maaari ikaw ay magpatayo ng monumento para dakilaan ka. Pero yun ay militan. Magtanim ka ng punong kahoy para mananakan ng mga 100 taon. Pero siya, ang itinanim niya ay kabutihan, turo sa mga kabataan na ang lahat ng mga bagay na itong kanyang ginawa ay magsasalin-salin sa iba't ibang henerasyon ng isang ay mayroong isang Ginoong Francisco de Assis, also known as Rani, na minahal sa atin, minahal ng kapwa Pilado, minahal ng kapwa Lolo, minahal sa ating bayan bilang isang tapat na kaibigan at lingkod ng bayan. Kaya bilas, sa pagkakataon na ito, alam ko na gawa mo na ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Pagamat natin nga na pag-uusapan ang buhay may lamang. Pero yan ang tinadhana ng ating pong may kapal na tayo ay mayroong tinakdak. Sabi nga ni Pastor Leone sa aklat ng buhay kung nakalagay. Pinakakatsak naman na ikaw ay naroon. Kaya sa pagkakataon ito, baunin mo ang aming mga panalangin, baunin mo ang lahat ng aming pagmamahal, sapagkat sa aming puso ay nakapagtalikat sa aming isipan ng kabutihan, mahirap ng kalimutan. Maraming salamat. Marami pong salamat. At sino naman si Sec de Assis bilang isang lingkod ng Diyos at kasamahan sa Above All Jesus Church. Ito po ay bibigay sa akin ng kanyang kasamahan
Pastora Perina de la Torre. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Pinagpalang hapon po at po sa lahat sa ating pong lahat. Ito po si Pastor Francisco de Asis na kung tawagin ko po ay Sir, binasa na po sa ang tawag sa kanya ay Sir, ay mahirap ko po itong malimutan. Dahil kami po ay bagamat opposite sex, kami po ay mag-best friend. For more than 13 years po, kami po ay magkaibigan. Tunay na magkaibigan. Kaya nga, mahirap makakita ng tunay na kaibigan. Pero natagpuan ko po siya po talaga ay tunay na kaibigan. At nagsimula po ang aming friendship sa MLK, na siya po ang aming principal. Ako naman po ay teacher niya. At noong pong 2018, nakinulat ko po, sinundan po niya ako sa Abang Organisas Full Gospel Church. At sa laking tuwa ko po, nang makita ko siya sa pintuan, ay halos yakapin ko siya sa sobrang kagalakan po. Pero palibasa kami po ay, siya po ay lalaki. Siyempre, binigyan ko naman po yung aking nararamdaman. So, magkaupo po kami sa upuan. Simula po nung araw na yun, hanggang sa muling pagsangka niya sa AAJ, kami po ang magkaupo. Kaya talagang namimiss ko po siya doon sa upuan. Nagpatid ko nga po ako sa church, ay talagang namimiss ko po siya dahil ngayon ang katabi ko na lang ay ba. So, yun po talaga. Kaya siya po ay kilalang kilala ko. Kilalang po ang kanyang nakaraan. Kilalang po kung ano po siya ngayon. So, si Pastor de Asis po ay tumanggap sa Panginoon 2018 tungkol po sa tunay na pagtanggap. Dahil nasabi ko ang tunay na pagtanggap dahil doon po nagsimula yung po kanyang total transformation. Siya po ay na kung saan po siya po ay doon po siya nagsimulang makipag-isa kay Kristo. Dahil ang sabi po sa 1 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na, narito siya ay bawang-bago na. Doon po nagsimula yung kanyang bagong buhay. At sa simula po ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi po siya nahiyang iladlad ang kanyang masamang nakaraan. Sa dami po ninyong binanggit tungkol po sa kanyang achievements at sa kanyang katatayuan, mataas ang pinag-aralan, may mga hinawakan na masisenan at mahalagang tungkulin, siguradong kung hindi po sa Diyos at sa kanyang pagpapakababa, hindi niya pwedeng iladlad yung po kanyang masamang buhay. Pinatunayan po nito sa harap ng maraming tao na iladlad ang kanyang masamang nakaraan. Na kung saan po ay yun po yung kanyang paglilingkod na patunayan sa mga tao na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Kaano pa mga kasama. At doon po nakita ko yung po kanyang pagbabago. At kaya po na, lalo na po kami namin very close dahil siya po ay hinirang o itinalang pastor sa Nicaraguan at ako po ang kanyang associate. Magkasama po kami sa ministry. At talagang grabe po yung aming closeness. Sabi ko nga, baka naman kasi hindi nakakabilang nila ng mga tao ating closeness. Ay, hayaan mo lang sila, basta hindi tayo nagkakasama. Sabi gano'n. So talagang grabe po yung aming pag-ulayan sa isa't isa. So kaya po, nagkaroon po ng katubaran sa kanyang buhay, yung pong sinabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Talaga pong nakita ko yung kanya pong family born again. Hindi po masasabing, yan naman si Bunay, born again pa rin, ganyan. Wala pong maririnig.
simula po nang tanggapin niya ang Panginoon bilang Panginoon na kapagligtas, puro magaganda po ang narinig. Kagaya nga po ng narinig sa bawat isa. At yun po yung sinasabi na nagsimula po ang kanyang bagong buhay. Kaya hindi po ako tumingin sa kanyang masamang nakaraan. Kung doon po ako titingin sa kanyang masamang nakaraan, tiyak mahatulan ko siya. Pero, ang sabi ng Biblia, huwag kayong matul para huwag kayong hatulan. Ang tinignan ko po sa kanya ay yung kanyang bagong buhay. Na kung saan nang tanggapin po niya ang Panginoon at nakipag-isa kay Kristo, siya po ay lumakad, nagpilit na lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tinalikuran po niya yung lahat na masasama niyang mga gawa. Yung po kanyang mga pag-ugali sa kung tutusin po ay ang hirap baguhin ng pong tunay na tao na nakasilid dito sa ating pong katawang lupa. Ito pong nakikita ninyo katawang lupa. Pero umalis na po yung tunay na tao. Ano pa yung tunay na tao? Yung nakasilid dito may kaluluwa, may espiritu, may emotion, will, and mind. Yung po yung tunay na tao. Umalis na po yun, na kung saan, habang tayo po ay narito at nakita ko sa kanya na talagang pinipilit niyang pagandahin yung kanyang tunay na pagkatao. Talaga pong nagsisikap siya na baga kung minsan po ay at mahirap pagawin po yung karakter dito. Ang hirap. Kahit ano po gawin na pagsisikap o efforts na gawin mo, mahirap po pagawin ang iyong tunay na pagkatao. Diyos lamang ang makapagbabago ito. At nakita ko po na kung saan po ay pabuti ko nga, pwede. Pag may pinto, pwede ka mabuti. Pag ito ay pamu, pwede ka magpatangos. Kung malaki ang ilong, pwede pag-itin. Kung walang pilay, pwede magpatato. So, kumbaga, yun po pwede natin baguhin ang ating physical body. Pero yung pong tunay na pagkatao na nakasilid dito sa physical body, hindi po natin kaya itong baguhin kung wala ang Diyos sa ating pong mga puso. Amen po ba? So, kaya po ito pong si Sir ay talagang nagsimula po siyang talagang baguhin ang kanyang buhay. Hanggang sa kanyang kahuli-hulihang ito ng kanyang buhay, nakita ko po talaga na Diyos lagi ang kanya pong binabanggit. At talagang yung kanyang ugali na kung saan po talagang minsan ito pag sinabi niya, bebe na mamalinin. Pero napakang po yun. Pag nagalit, ay talagang galit siya, galit. Pero nawala po yun. Sa istorya, sa kasaysayan. Minsan nagkaroon po kami ng hindi pagkakakuha, galit siya, yung po sa akin. Grabe, sa galingan po, ay talaga po, hindi ako naman ng batas. Kung ano po yung ngiti niya riyan, na napakatamis, ano po niya, napangitido po siya ng matamis na ngiti. Sa madalit sabi po, yung kanya ugaling, madaling magalit po, talagang nagagalit po, hirap talagang baguhin, na wala po niya. Kaya ito pong si Pastor ni Asis ay bilang pagtatapos po ay huwag po natin tingnan ang kanyang nakaraan. Ang sabi po sa aklat ng Isaias 46 verse 18 and 19, sabi po, ang inyong nakaraan ay ibaon o ilibig sa libot. Sabi po ng Panginoon, at ako ay gagawa ng bagong bagay, at ako ay gagawa ng bagong landasin, at pati disyerto ay pagtutubigan. So, ibig po sabihin, natupad po ang mga talatang ito sapagkat inilibig na niya sa inyo ang kanyang masamang nakaraan. Hindi na po niya kung meron po siyang ginagawa ng araw na hindi ka nagdudulog sa Diyos, kanya na po itong pinalikuran. Hindi na niya ito ginagawa. Isinuko na niya lahat ang kanyang buhay. Isinuko niya yung kanyang masamang ginagawa ng unang panahon na nakaraan niya. Ibinaon na. At ito po ay nakipamuhay niya na kung saan po ibinaon na niya sa inyo ang lahat. Kaya yun po ay hindi tingnan na lang po natin ang kanyang bagong buhay na kung saan po si Jesus ang kanyang tinanggap at yung banal na espiritu na nakatira
ayon sa Diyos. Kaya yun po, sir, ay bye. So yun po talaga po, hindi po siya talaga makakalimutan. Yan ang hamon ko yun. Ilalarawan naman po ng susunod na tagapagsalita sino si Sec Diasis sa panahon ng kanyang pamamahala bilang tagapag-ugnay ng Baler Institute. Tinatawagan po Sherbo B. Clara. Sa magandang hapon po sa ating lahat. Ako po bilang kinakawan at guro ng paaralang Baler Institute ay narinig ko para sa amin minamahal na prinsipal na si Francisco Aracasis. Kami po ay lubos na nagdadalang hati sa kanyang katawan. Sir, alam ko bang nalilito po ako sa mga prinsipal. Maraming salamat po sa lahat ng sasayaw ng aral nyo. Niniway po sa amin. Sapagkat nawala na naman po kami ng isang ama. Man lang po kami sasabihan ng mga problema namin at magagalingan. Naalala po namin nung kayo po ay nabubuhay pa. Kapag magpapagawa po kami ng sulat, ay sa inyo po kami tumatakbo. Ikaw po ang tangi naming takbuhan. Salamat po, sir, sa lahat-lahat. Ikaw po namin mga kalimutan. Sa kabutihan mo, sa aming paaralang Baler Institute. Naging kapamilya ka na rin po namin at may tuturing namin isang ama. Kung minsan may tampuhan, may awayan, pero kaya niyo po ayusin. Salamat po, sir. At naging bahagi ka ng buhay namin. Kahit minsan may problema kami, andyan ka palagi. Nangangaral sa amin. Salamat, sir. Sa masasayang kalaalan, sa tuwing nalulungkot kami, nandiyan ka pa rin sa amin. Kahit minsan, nawawalan tayo ng pag-asa, pero sa kabila ng lahat, eto pa rin tayo, pilit na lumalaban sa amin. Magpahinga ka na po, sir. Okay na po kami, at alam namin na wala ka ng sakit na nararamdaman. Hindi na mamong problema, ligtas sa totoong pero kami iniwan mo sa Baler Institute ay patuloy pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya sir, paalam po, namimiss ka namin. Lalo na yung Sir Diasis na nagtatanong sa amin kung may pasok ba tayo o wala. Minsan, papasok ka sa gate, nag-aantay ka Ate Maggie sa pagbubukas ng pinto. Tulad noong nakaraang Lunes, pumasok ka po, pero wala pang pasok kasi sobrang init ng time na ikaw. Sorry sir, di kayo nasabihan kahit magkalapit lang po kayo ng bahay. Kasi alam ko naman, o alam po niya na walang pasok. Yung palagi mo po palalabasa. Sorry po talaga sir. Alam namin, kulang po itong pasasalamat namin sa dami ng nagawa para sa bawat isa sa amin. Salamat sir, salamat po. Hanggang sa muling pagkikita, huwag mo hintindigin ang mga naiwan mong gawain mo sa paaralang Baler Institute. Sa huling pagkakataon, ay ang bilin mo po ay Ma'am Mary ay paano kaya ang gawain ko para hindi ko na matatapos. Yun pala sir, last na po pala yun. Nung Thursday, pumasok pa po kayo. Yun pala po yung huling araw na magpapaalam pala po sa amin. Hindi ka namin malilimutan po sir. Kasama ang mga alaalang iniwan mo sa amin. Dadalhin namin ito hanggang sa muli namin pagkakita. Maraming salamat po sa mga nag-ibang pamilya. Nakikiramay po kami. Nagmamahal Baler Institute. Ilalarawan naman ng susunod nating tagapagsalita sino si Sir Diasis bilang isang pinuno ng paaralan mula po sa SSG President Christine Joy Loquirao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang mensahe po nito ay mula po sa lahat ng membro ng SSG na Baler Institute. Sa araw na ito, pinaralan ka lang isang mahalagang parte ng paaralan
bilang mga Supreme Student Government, kami ay nagpapasalamat sa iyong dedikasyon at pagmamahal sa pagtutulong at pagtulong sa amin. Ikaw ay hindi lang isang prinsipal. Ikaw ay naging isang guro, kaibigan at inspirasyon sa amin lahat. Sa iyong mga aral at payo, tinuruan mo kami hindi lang nakuha sa akademiko, kundi pati na rin sa kaputihan at integridad. Ang iyong ibinigay ng halimbawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin lahat na maging mga mabubuting mga nagtulong sa natin. Ang iyong kababaang loob at pagmamahal sa bawat isa sa ating mga estudyante ay hindi malilimutan. Ikaw ay lagi handang makinig sa aming mga liwanag at hamon, at hindi kami pinababayaan sa inyong oras. Sa iyong pamumuno, kami ay natutong maging responsable mga leader at maging tapat sa aming mga tutuloy. Ang iyong mga payo at gabay ay patuloy namin magsisilbing ilaw sa aming hanggang sa huli nananatili ang bahagi ng aming puso at isipan. Sa aming pamumuno, ipinapangako namin na ipagpapatuloy namin ang iyong kasimulan. Magsisilap kami na iyong mga mabubuting nito tulad nito at patuloy na ipaglalaban ang mga adhikain at hangal ng aming palo. Sa iyong pagkakaroon, iniwan mo sa amin ang isang malaking poon sa aming mga puso. Subalit hindi namin nilimutan ang mga aral at halimbawa na iniwan mo sa amin. Ang iyong dedikasyon, pagmahal sa paaralan at sa aming mga mag-aaral, kasama ang kabutihang loob na ipinakita mo sa amin na magpapatuloy sa aming puso at isipan. Sa iyo, aming minamahal ng prinsipal, salamat sa lahat ng iyong sakripisyo at pagmamahal. Hindi ka namin malilimutan. Paalam at magpahinga kami ng mapayapa sa piling ng Panginoon. Nakikirami po kami lahat sa iyong pamilya ng Surias. Gusto naman po natin ang pagbasa at paggawad ng resolusyon ng pakikiramay ng kagalanggalang na sangguniang bayan ng Baler. Tinatawagan po ang bago po basahin ng ating tinatawan mula sa Office of the Secretary to the Sanggunian ay tinatawagan po ang ating Vice Mayor dito sa harap, mga kaunsihan po at ang pamilya po ni Secretary Afis. At ang ating po minamahal na pulong bayan para po ibigay, Konsehal Villacorte, pulong bayan Red Rona ng Gara, Vice Mayor Ong at lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. At ito po ay babasahin po sa ating ibinibining Princess Camille Aquino. Republic of the Philippines, Province of Aurora, Municipality of Baler, Province of Sangguniang Bayan. Resolution expressing deepest sympathy and sincerest condolences to the bereaved family of the late Francisco Rivera de Asis, former Secretary to the Sangguniang of Baler, Aurora. Whereas, Francisco Rivera de Asis, born on December 27, 1946, served the municipality of Baler as the Secretary to the Sangguniang from 1992 to 2007. Whereas, the Sangguniang Bayan takes great pleasure in recognizing the significant public service of the late Francisco Rivera de Asis, who have been in the government for more than 4 decades and will express its sincere gratitude for the invaluable contributions he has made. Whereas, being the first Secretary to the Sangguniang of Baler, Aurora, this august body is aware that the late Francisco Rivera de Asis was indeed a person of probity and untarnished integrity, as proven to his counter of public service, which is worthy of emulation. Whereas, the high respect of which
His contributions will be remembered as his memory will be honored. Whereas, with this expression of heartfelt sympathy and condolences, the official dog of the local government unit of Baler joins the bereaved family and beseeches the Almighty God, the Father, in His wisdom and compassion to grant his soul eternal rest and peace in His glorious kingdom. Be it resolved by the Sangguniang Bayan of Baler to extend this deepest sympathy and condolences to the bereaved family of the late Francisco Rivera de Asis, former Secretary to the Sangguniang of Baler Abroad. Signed by the Vice Mayor Presiding Officer, Honorable Pedro M. Ong Jr., and signed by the SB members and ex-official members, Honorable Pedro Fernando Di Valenzuela, Honorable Manuel N. Galvan, Honorable Danilo M. Ong, Honorable Carlito S. Murillo, Honorable Ella Cheryl G. Villacorte, Honorable Sergio Rosario C. Guerrero, Honorable Francisco Biso III, Honorable Alexander R. Rivero, Honorable David P. Oroco Jr., and Honorable Yumi Fernandez. Saksihan po natin ang paggawad ng resolusyon ng pakikiramay ng pamahalang bayan ng Baler at ng Sangguniang Bayan. Susunod po natin ang mensahe ng pakikiramay na ibibigay po sa atin ng kagalang-galang na pangalawang punong bayan, Pedro M. Ong Jr. Sige po, magandang hapon po at magandang ito po ano, saswing po sa labas. Sa mga namin po sa Pilipinas po ni Roser at ano po nyo alam, kamag-anak ko po nila. Yung asawa ko ay mamangay po nila sa Bibero po, Bibero sa. Siyempre, alis po ay nakasama ko. Mga hindi nyo alam, 1984 po, consent po ko ng bayan ko ulit. DGC ko, kapitan ng Suklain. Kasi po may sekretary ng bayan, ni Sir Diasis. Nagpatulong ako nung ako'y gumawa ng isang batas sa bayan ng Baler. Yung pong bawal dumaan sa Glory Street ang mga heavy. Nagpatulong po ako sa kanya noong time na yun. Napakasasagyan, hindi na Gloria. Sa resolution po, nagpatulong ulit ako sa kanya dahil ko bagong konsyal, nagpatulong po ako sa resolution request na concreting po ng Glory Street. Yung time po ngayon, nakomplete natin ng Glory Street po nung ganyan. Kaya sabi ko, ang nakimahin pag-reason dahil din na ibang tao na gano'n kalakas na pag-lingkod. Tanda ko nung pag kayo wala po computer ng time namin, hindi po. Pakisulat kamay. Hindi ko alam kung nakagawa yung minute, isulat ang sulat na silang kamay. Walang recording, wala po. Dati ngayon, mabilis na po. Record na no sa cellphone. Kung ano po agad, lalagyan na ano po lahat. Kaya siya po, nare-record po niya lahat na sinasabi namin. Kaya, hindi ko po, sekretary mo, pagkado mo. Mahirap, ang sekretary ng bayan. Opo, ano? So, hindi ka pwede maging sekretary ng bayan. Ano po? Wala ulit, dapat wala na sinasabi ng mga konsyal. Kaya sabi ko, hindi na ako kanina, parang service na nakakaraan. Hindi po, hindi ko pala katigayan. Service yun, ha? Minsan, pag mga ganitong pagkakataon, nalulungkot ako. Bakit? Parang nakikita namin ang tiba ng araw. Ganito yung mangyayari sa akin. Gusto ko muna ko. Bata ko, ano ko muna. Ganito rin. At least, bigyan tayo ng parang. Sabi ko, paano kayo mababago yung sistema buhay ka para bigyan ka ng parang. Di ba? Parang patay eh. Hindi magiging ito. Magandahan lahat ang ginawa niya. Pero kung sabi ko sa kanya, buhay pa siya ng araw. Kasi nagpunta sa Sangguniang noon, kasi may mga decision niya sa aming pinrimi, nagiging ng authority sa mga advice po na kailangan. Kaya niya sabi, sir, basta ka na. Natawag sa share niya, natawag sa ito sir, sa iyong mga nagawa sa bayan ng Baler. Marami.
Marami tayo nasabi. Ano po? Pero po, kailangan ako isang pare. Sabi ng pare, pag namatay ng tao, isang pupuntahan. Hindi sa langit, hindi sa impyerno. Saan? Purgatorio. Doon ka muna, pumunta tayo. Para may standby ko ka muna. Ano sabi ng pare? Dapat nagbigay natin ng kasal para makapasok na sa langit. Kasi wala pang direktor, wala nang assessor na daan, walang direct line para makapunta sa langit. Wala ka ng direct line para makapunta ka sa impyerno. Kaya sabi ng pare, dapat dagdagan ng kasal, bigay lang ngayon. Palaging dadasalan siya para makapakit na sa langit. Hindi po pangalan pare. Ito, ganun pala, kung namatay ka, hindi sa impyerno, hindi na sa langit. Dapat, sa gitna ka pala. Doon ka babasahan siguro lang, nandiyan sa pili. Saan ka ba? Masya hindi, saan pa tayo? Pero dapat, muna tayo. Kaya hindi ko sa akin. Malayo yung papadalangin natin. Ang nagtutulong natin ngayon kay Sir Diana, ay manalangin na siya'y makapasok sa karya ng ating Panginoon. Ano po? Yung po may kapulong natin mahal ng iba. Yung ating magandang salita na ginagawa sa ating ngayon, wala po yan. Ang kailangan ay panalangin para siya'y makapasok sa karya. Wala mga at pinamilimutan ang mga nagawa niya sa lupa. Sabi ko nga, pag mamatay ka na maalala ka, isa rin ko na pag-uusapan. After 1 week, wala ka na pag-uusapan. Pero dapat kung hindi magawa, pinuhin mo. Kaya sana po ay panalangin natin na sana po sa makarating sa anong karoon sa ating. Sige po. Salamat po, Vice Mayor. Ngayon naman po ay isa pa rin mensahe ng pakikiramay na ibibigay po sa atin ng ating kagalang-galang na punong bayan, Rep. Roland T. Anggaran. So, good afternoon po sa ating lahat. Siguro ito po isa sa mga malungkot na mga pangyayari pag mapulong bayan ngayong ulit may papalo po sa LGU family. So, sabi ko, pinalot sa parang kay Sir Diasis. So, hindi ako po lang buong LGU pa rin. Gusto kong pakikiramay. Sabi ko, ganyan tayo kasi 2 weeks ago po, nakita ko siya sa munisipyo. Kasi very jolly po si Mr. Diasis eh. Marami siya, tsaka very accommodating. Nakalap ko siya. Parang walang problema, pero actually nakusap ko yung anak niya, si Vincent Jason, talagang medyo may problema kasi pantay yung kanya magpagamot. So, sabi ko po, the Lord's works in mysterious ways, so kailangan tagapin ko lang sa mga pangyayari. Pero nabagit nyo, nga po rin yung lahat. Ako, nalala ko naman yung Sir Diasis nung araw. Ay, bata ko nalala ko sa munisipyo nung, kasi sabay silang pasok ng father ko, 1980, parang nag-ESP secretary si Sir Diasis. Pero accommodating at saka very jolly siya. At bata ko, nalala ko, may mag-pirot siya lagi sa akin. So muli po, very short na po kasi sabi ko, yung time ko, medyo malayo yung pagitan namin, mga katikit ko, sila Vincent Jason. So, hindi ako po ito ng LG family, tapos gustong pakikirami po sa inyo. Thank you po. Salamat po. Matapos po natin marinig ang lahat, ay tawagin naman po natin ang kanyang anak bilang tugon sa kanyang sa ating pong mga kwento at isinalaysay. Ginoong Jason Diasis. Magandang hapon po sa ating lahat sa alam po na ang itong pamilya kung ito ay nag-present po sa lamin sa lahat ng ginahagi po ninyo sa mga isang parangal. Pararating po sa aking mother na nasa US yung binahagi po ninyo na hindi ko lang nalilimutan. Buti sa aking kapatid na wala rin po dito. Balik kami lang po sila ng dito ngayon ng kapatid. At hindi naman po kaya yung mother ko na makalipat pa papunto rin dito sa Palermo. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman po ay ang huling bahagi po ay ang pag-aari ng mga bulaklak at kasabay po ng mga awit. Atin pong sugyapan sa huling sadali ang mga labi po ni ating pinarangalan sa araw na ito. Our hearts beat to the city streets. We
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,